Patuloy na lumalakas ang Super Typhoon Nando habang kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran. Huling namataan si Nando sa layong 350 km east-northeast ng Apari, Cagayan o 360 km east of Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 205 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot na ng 250 km per hour. Kumikilos ito ng west-northwest sa bilis na 15 km bawat oras. 5 lalawigan sa Northern Luzon ang nasa ilalim na ng Signal Number 3. Kabilang dito ang Batanes, Babuyan Island, Northern at Central portions ng Cagayan, Northern at Central portion ng Apayao at Northern portion ng Ilocos Norte. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Samantala, nakatas din ang Signal Number 2 sa ilang bahagi ng Cagayan, Reso Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Mountain Province, Eastern portion ng Ifugao, Reso Ilocos Norte at Northern portion ng Ilocos Sur. Ang mga lalawigan naman na nasa ilalim ng Signal Number 1 ay ang Reso Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Reso Mountain Province, Reso Ifugao, Benguet, Ilocos Sur. Gayon din ang La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon o yun dyan sa may bandang General Nakar kasama ang Pulilio Island. Ayon sa pag-asa, ang southwest monsoon o habagat naman at ang trap ng bagyo ay inaasahang magdadala ng malakas na hangin at mga pagulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region ngayong araw. Batay sa galaw ng bagyong Nando, patuloy itong kikilos ng westward patungong Babuyan Island kung saan posible itong maglandfall ngayong umaga o mamayang hapon. Si Grace Castañeda muna mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Grace, kumusta na si Nando? Magandang umaga po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Si Bagyong Nando po napanatili pa rin yung lakas nito at as a super typhoon. Patuloy po itong binabaybay yung karagatan at ngayong araw ay papalapit na nga po ito sa area ng Babuyan Island. So expect po natin ngayong araw po ito yung dadaan na dito sa area ng extreme northern Luzon. So today din po natin mararamdaman yung peak ng epekto ni Bagyong Nando in terms nga po dun sa mapaminsalang hangin and also yung mga pag-ulan at yung risk din po natin sa karagatan. So huli nga po itong namataan sa layong 245 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Taglay nito pa rin yung lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. And sa kasalukuyan po yung wind signal number 5 nakataas sa northern portion ng Babuyan Islands at wind signal number 4 naman sa southeastern portion ng Batanes, rest of Babuyan Island at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, wind signal number 3 sa rest of Batanes, northern and central portions of mainland Cagayan, northern and central portions of Apayao, and sa northern and central portions ng Ilocos Norte. Samantala, wind signal number 2 sa rest of Cagayan, Isabela, rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union at wind signal number 1 naman po sa Quirino, rest of Nueva Vizcaya, rest of Benguet, rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon at sa bahagi din po ng Pulilio Island. So mapaminsalang hangin nga po yung dala nito ni Bagyong Nando, lalong-lalo na sa mga areas natin under wind signal 3, 4, and 5, and generally nga po malakas na hangin yung dala nito. And yung ganito pong kalakas na hangin, makakapagtumba po ito ng poste, ng puno, makakasira ng mga structures, and also ng mga pananim. So paalala po sa ating mga kababayan, doble ingat pa rin po tayo, and sana po nakapaghanda po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa malaking area ng Northern Luzon, sa mga dala nga pong epekto nito ni Bagyong Nando. Samantala, sa mga pag-ulan po, expect din po natin meron tayong mga pag-ulan na mararanasan lalong-lalo na po sa area ng extreme northern Luzon and dito nga po sa may area ng Batanes, Cagayan, Ilocos Provinces, Abra,
At sa area din ng Apayag, more than 200 millimeters of rainfall po yung na-expect po natin ngayong araw. Dulot nga po ni Bagyong Nando, samantala 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa La Union, Kalinga at Isabela, and 50 to 100 millimeters of rainfall naman po sa rest of northern Luzon, maging sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Zambales. So muli po, doble ingat naman sa mga kababayan natin dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa storm surge warning naman po natin, meron tayong high risk ng storm surge sa mga exposed coastal localities ng Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. So kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities, wag po tayong lumangoy, maglakbay dagat, and also yung pangingisda. Kaya po muli, makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And bukod naman po dito, yung habagat po magdudulot din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, kung saan meron din po tayong mararanasan na 100 to 200 millimeters of rainfall sa area ng Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman po dito sa Metro Manila, maging sa Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, maging sa area din po ng Palawan. So expect po natin, dulot din po ng habagat, meron din po tayong mga bugso ng mga malakas na pag-ulan na mararanasan dito nga po sa Metro Manila, maging sa area din ng Southern Luzon at ilang areas pa ng Visayas at Mindanao. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan para nga po sa epekto nitong habagat and also lalong-lalo na ni Bagyong Nando. So expect po natin, for today, lalapit or maglalandfall itong si Bagyong Nando over Babuyan Islands. Mamayang tanghali po yan or early afternoon, and then lalabas ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning. Bukas pa? Yes po. Nakita po natin, for today po yung atatahakin niya yung buong area ng extreme northern Luzon, then tomorrow po lalabas siya ng ating area of responsibility. Improve weather na tayo bukas sa Metro Manila? Sa Metro Manila po tomorrow, kung meron po tayong mga pag-ulan na malalakas, mostly nasa umaga po, and then yung within the day po or throughout the day, kung meron po mga pag-ulan, scattered po ng mga pag-ulan yung mararanasan natin. Less na po kumpara sa mararanasan po natin ngayong araw. Pero may paparating na panibagong LPA, yes po, meron din po tayong minomonitor na LPA sa labas ng PAR, and ina-expect po natin na nakita natin na papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility by Wednesday. Wednesday pa? Yes po. May isang araw na let up, ha? Anyway, Ma'am Grace, ingat kayo dyan, ha? Vitamin C, huwag kalimutan. Dahil alam naman natin pag ganitong panahon, wala kayong tulugan dyan. Thank you, Ma'am Grace. Ingat. Maraming salamat po. Mag-ingat tayong lahat. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Isama din ho natin sa ating panalangin sa tuwi-tuwi na ang ating mga kaibigan yung po sa Pag-asa, ha?